Tara, so wag na natin patagalin pa. Pag-usapan na agad natin what's working, what's not working, and some tips na pwedeng makatulong sa pagpapalago ng negosyo nyo. What's up mga brother? Brother Linus here, back at it again into talking everything about our rental business. So malamang maraming tatawag dahil hindi ako nakakapag-upload the past few weeks simply because of being busy, or rather being productive rather, of managing finances, managing the business, the content creation na ginagawa ko, and my career as well as an IT. So pero ngayon bibigyan ko kayo ng update. Ano nga ba nangyari sa car rental business this March? February going to March. Ano nga bang natutunan ko? What's working and what's not working, and some tips na pwede kong ibigay sa inyo. Actually, this video will be based because of those messages na nare-receive ko talaga kahit sa ang platform ng social media na meron ako. Instagram, sa Facebook page, sa TikTok, so, and yung mga comments sa YouTube and doon sa group, private group na ginawa ko. And if wala ka pa doon, pwede mong tignan yung link sa baba para makapag-join ka sa group ng mga aspiring car rental business owners. Tara, so wag na natin patagalin pa. Pag-usapan na agad natin what's working, what's not working, and some tips na pwedeng makatulong sa pagpapalago ng negosyo nyo. Pero bago yan, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Brother Lino, isang content creator, a book author, a public speaker, a real estate consultant, and as of right now, I'm starting my business, a car rental business. And I'm sharing my journey through my playlist. Pwede niyang panoorin dito. So kung gusto mo mag-grow about negosyo, mindset, at mag-explore ng iba't ibang experience sa buhay, make sure to subscribe to this channel at ako nang bahala sa iyo. So number one, let's talk about what's working. So over the past few months, ang dami ko talagang natutunan when it comes to handling this business. Nakikita niyo naman yung mga ibang uploads ko. Mayroong mga bagay na nagpasakit sa akin ng ulo at mayroon din namang mga bagay na naging grateful ako simply because nakatulong siya sa negosyo. And one thing na na-realize ko is that clients is actually more about to the people or the brand that they can trust rather than having or experiencing cheap rates pero medyo bulok-bulok naman yung unit. So, if car rental business owner ka, I would advise you to give your unit a price na hindi sobrang baba. Kasi, to be honest, in this business, hindi naman talaga pababaan ng presyo yung labanan. Well, in most cases, nagwo-work naman siya. Pero dun sa mga, ang mga ma-attract mo lang din dun is yung mga renter na barubal din gumamit. And at the same time, kapag medyo mura mo binibigay, nagkakaroon si renter ng, yung possible renter mo, nagkakaroon siya ng mindset na, uy, ba't sobrang mura naman ito? Hindi na kaya okay yung unit nito? Well, kasi ganun yung na-experience ko nung ako naman yung nag-rent ng 7-seater. Yung nakausap ko, sobrang mura. As in, sobrang mura niya. Siguro I just tried kasi may mga kasama ako na gagamit din ng sasakyan. So, sinubukan namin, mura lang. So, sila na yung pinag-book ko. Tapos, horror upon horror. Pagdating ng unit, ang layo ng itsura niya doon sa actual unit na hihiramin namin. I mean, doon sa picture na pinadala sa amin, sobrang bago, parang super fun to drive. Pero pagdating doon, may mga banggana, may mga scotch tape. So, ayun yung bagay na na-realize ko. It's not about the price that you give. Parang kung iisipin mo, hindi mag-work kahit babaan mo yung presyo. It's about giving the right price and giving them excellent service. So, kahit pasabihin mo na yung sedan mo, nagkakahalaga ng, kagaya sa akin, medyo mataas yung rate ng sedan ko, it's 2,000 to 2,300 depends on the promo. Medyo nasa mataas siya na part. But, I make sure na pag hiniram nila yon, I give them so much service. At the same time, value. Tsaka yung relationship na sinasabi ko ng mga nakaraang video. Yung hindi lang parang naghiram sila ng kotse. I would like to let them feel that I'm a friend, na kaibigan ako. So, yun yung mga nag-work itong past month doon sa negosyo ko. So, I hope may natutunan kayo doon. No? Medyo, ang hirap lang din explain. Kasi I've been seeing a lot of groups na, car rental groups, different sa groups na ginawa ko. Na ang posting nila doon, puro about sa business nila, about sa negosyo. Pag may nagtanong na renter, pababaan sila ng offer. And then, some of them would rant na, ano ba tong mga aspiring renter na to, ang babarat naman. Pero, di ba, if walang owner na nagbibigay ng ganung price, wala din naman magbabarat. So, it's a two-way process. It's a two-way process. So, it's not about the price. It's about the value that you can give. That would make an impact to them.
Number two na nag-work sa business na to is of course yung car-rental business agreement. Kasi I've noticed this na nung nanghiram kami, kasi na-experience ko nga manghiram, wala naman kaming pinirmahan na car-rental agreement. Kaya hindi rin kami nakapagreklamo nung na-deliver sa amin yung sasakyan na hindi kaparehas nung nasa picture. So wala kaming karapatang magreklamo simply because we don't have any agreements na pinirmahan. Yung gagamitin na namin, nasa expressway kami, wala palang RFID, diniliver sa amin, flat yung gulong, tapos hindi mo na nakikita yung fuel gauge simply because sira yung sensor sa fuel, yung mga ganung bagay ba. That's why, nung in-implement ko sa negosyo ko, yung car rental business agreement, that's why I'm telling you guys, it's important to have that one. If wala ka pa, you can see the link below para magkaroon ka ng idea kung paano ka magkakaroon. So, it's really important kasi pag nakita ni client na meron kang process, so aside from process, meron ka pang car rental business agreement, they would think na, uy, legit pala yung negosyo nito nila, sir. Uy, may papermahan ako. It gives them an idea that you are an actual businessman. Hindi ka lang basta nagparenta ng sasakyan mo. That you have an agreement na pag ginamit nila may pananagutan sila. Kaya kailangan nilang ingatan. Hindi sila pwedeng maging kamote driver. Hindi sila pwedeng maging barubal. And through that agreement, you are building trust. That's why kapag may mga repeat renter na kami, talagang meron pa rin agreement. So hindi yun magiging easy process. Nagiging easy process lang simply because may records na sila. But agreement is still the part of it. So, without agreement, kapag di ka pumirma, wala tayong negosyo. So, ayun talaga yung main impact ng agreements na dinadala sa negosyo mo. It's not just about the papers. It's about the responsibility and the rules that you are giving to the renter as well. Na poprotektahan niya yung sasakyan mo, at the same time, poprotektahan mo din siya through that business agreement. At hindi lang yun, pinoprotektahan din ng agreement. Through that agreement, pinoprotektahan mo din yung negosyo mo using Arlo. Because since register ka, may permits ka, magiging mas powerful yung agreement documents mo. Ayun, pag-uusapan naman natin, what's not working. So, for me sa business ko, hindi nag-work kasi tinry ko nung unang-una yung mga nagpo-post ako sa group, hanap ako ng mga groups, tapos i-share ko doon, ibabambard ko sila ng negosyo ko. Pero wala talaga nag-i-inquire. So, for me, it's not about joining the group, tapos bombard mo sila na meron kong negosyong ganyan. It could work. It could. Pero medyo mahirap, medyo tedious. So, I chose to do my own marketing method, which is I do social media, pero yung paid ads yung ginagawa ko. So, I do the paid ads. Tapos, kapag nagkaroon ako ng client, ayun, ginagawa ko talaga yung best way that I can na parang nasa-serve ko sila ng tama. So, kumbaga parang nafe-feel nila na hindi lang ako basta negosyante, ako ay kaibigan din at willing na tulungan sila. So, ano pa nga ba hindi nag-work sa negosyo ko? Number two is yung not really, yung parang tinatamad ako mag-screen ng client. No? Nung una kasi, nung mga nag-uumpisa pa lang kami, hindi pa kami ganun kahigpit sa mga kliyente. Kumbaga wala pa kaming process, wala pa kaming requirements, ganyan. And so, yun, horror upon horror. Basta hindi ko na masyadong i-explain to detail na, yun nga, kung babalikan yung ibang video, nabangga ng renter yung sasakyan ko. And it's really hard for me to hanggang ngayon, hindi pa siya nagbabayad. Up to now, may mga promises naman pero nadedelay. Pero ayun yung hindi nag-work. Yung hindi ko naging maluwag ako masyado and hindi ako masyadong nag-focus sa kung ano bang capability na renter to pay. So for you, I can suggest for you is to have magkaroon kayo ng system, no? Na meron mag-inquire, pa-fill upin nyo sila ng forms, saan pupunta, saan gagamitin, anong pangalan, and then kapag okay na, bibigyan mo sila naman ng requirements wherein dapat ma-meet nila yung bago nila marentahan yung sasakyan mo. So I guess, and it's a must na dapat ma-fulfill nila yung lahat before renting your own car. It's a added protection na din as well. So bonus tips na pwede kong ibigay sa inyo is money lesson, no? It's really important na dapat hindi kayo nalulugi, no? Dapat natatrack nyo maigi yung negosyo nyo kapag mayroong mga biglaang gastos, kagaya may nakabangga or may nakagasgas. Make sure na alam mo kung magkano ang presyohan niyan sa market para kapag nabangga niya, sinabi niya sa'yo, mabibigyan mo agad siya ng presyo and ma-hold mo agad siya accountable to kung magkano ba yung babayaran niya para iwas ka rin sa sakit ng ulo. And of course, number two, yung Atomy credit card, no? Ayun din talaga nakatulong sa akin into extending the finances kasi nagagamit ko siya for gas, mga gamit accessories na para sa sasakyan, sa panglinis ng sasakyan at sa ibang mga gastusin while nag-aantay ako sa payment ng client
So, it's really important to have a credit card. If wala ka pa, madali lang mag-apply. Check mo na lang yung link sa baba just so ma-process mo rin yung sarili mong credit card at magamit mo din siya sa iyong negosyo. So, bonus tips din is to continuously grow yourself, no? If kagaya ko right now, ang dami kong ginagawa sa buhay. I'm an IT, I'm a father, I'm a husband. Um, I have this business and I also do content creation to attract brand deals. So one thing that is really helping me is to strive for continuous growth. Ano ba yung continuous growth para sa akin? I make sure na okay ako, healthy ako, yung mental health ko. I do meditation, I read books, nag-reach out ako sa mga ibang mentor para uh, patuloy akong lumago into my mindset, and at the same time I can be more valuable into giving advices and tips here in social media. So it's continuous growth talaga yung na-experience ko, and I'm thankful for this business as well because ang dami kong natututunan talaga sa pagpapatakbo ng negosyo. So, ayun lang yung masasabi ko doon. If you're running a business, if feeling mo hindi mo kaya, maybe it's because you're not working on yourself. So, I guess, bigyan mo naman ng time yung sarili mo. From time to time na dapat i-make sure mo din na ginagawa mo, alagaan yung sarili mo through reading books, through becoming healthy, and consuming a lot of good things, information in social media that can help you push your business forward. Important announcement, guys, I've been receiving a lot of messages, requests sa social media kung naggagawa nga ba ako ng one-on-one coaching. Well, good news, guys. I've talked to my coaches na rin. Nag-ask na rin ako sa kanila about this. So, i-announce ko soon kung ano magiging structure nun. But yes, I'm saying yes to it. For those people na gustong magkaroon ng hands-on, gustong magkaroon ng deep dive sa kung paano nga ba gagawin itong negosyo nito, paano umpisahan, I could be your consultant na pwede kayong bigyan ng mga tips or a session kung paano nga ba gagawin ang negosyo na to. So ayun muna yung announcement ko for today and for this week. I hope you guys na talagang may natututunan kayo sa video na to. If may natutunan naman kayo, please comment down. Salamat, para naman alam ko na meron kayo natutunan, para naman mapuno yung love tank ko into doing this kind of videos. So yun lang. Meron pa pala marami din ako nakita na natatakot silang mag-umpisa. No, if ikaw yung nanonood ka ngayon, natatakot mag-umpisa, gustong-gusto mo na umpisahan tong business na to, pero natatakot ka mag-fail, natatakot ka i-start, hindi mo alam kung paano, sasabihin ko lang sa'yo, brother, umpisahan mo lang. Tsaka ka na matakot. Kasi ayun yung nag-hold back sa'yo na lumago or gumanda yung buhay. Basta umpisahan mo lang. At sama-sama tayo sa journey na to. So, yun lang. God bless you, mga brother. I enjoy doing this kind of vlog. Maraming salamat. If you find it helpful, kindly click the like, subscribe, and share mo na din sa mga kaibigan ko. Yun lang. I'm praying for your success. Maraming salamat. God bless you. Sana may natutunan ka. Bye-bye.